Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 Forever. Hindi pa po ako nanalo sa loto. Huwag kayo mag-alala, dito pa ako. Isa na namang araw na mahaba-haba pero makabuluhan, di ba? Oo, dahil mamaya may matututunan naman tayo sa ating tampok na istorya ngayon sa ating programang Radyo Nobela. Nagsimula manarapan, tumula. Hindi daw madali ang pagiging isang magulang. Kaakibat nito ang malaking responsibilidad ng paghubog sa mabuting asal habang ang mga anak ay nasa murang edad pa lamang. Ikaw ka barangay, ano ang pinakamatinding pagsubok na hinarap mo bilang isang magulang? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayon na pinamagatang uling mula sa ating kabarangay na si Priming. At ito po ang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, una po sa lahat ay lubos ako nagpapasalamat sakaling mapili nyo na basahin sa Radyo Nobela itong liham ko. Ako po si Priming, 61 years old, taga Taytay, Rizal. At isa rin po ako sa inyong mga loyal na kabarangay. Bukod sa pakikinig kasi sa radyo ay nakasubscribe po ako sa YouTube channel ng Barangay LS 91.1. At laging nag-aabang ng mga bago niyong upload doon. Sa kasalukuyan po ay may maliit na negosyo kami ng anak ko. Meron kaming barbecuehan sa tapat ng bahay namin at sumasapat naman po ang kita namin doon para sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Tuwing umiere nga po ang programa nyo ay sumasakto naman sa mga oras na naghahanda ako ng mga iihawin at ititinda pagsapit ng hapon hanggang gabi. At talaga namang bahagi na rin kayo ng pang-araw-araw kong ritual. Ang pakikinig sa programa nyo at kapag may pagkakataon na pumapali ako sa pakikinig ay hindi po nakukumpleto ang araw ko. Bukod kasi sa nakakaaliw, ang mga kwento nyo ay kapupulutan din ito ng magagandang aral sa buhay. Pero ang totoo niyan, Mama L, isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong nakikinig sa programa nyo ay inaabangan ko po ang mga kwento tungkol sa mga ina o kaya sa isang pamilya. Nakaka-relate po kasi ako sa kanila dahil sa binata kong anak na siyang nagdulot ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Nangyari po itong kwento kong ito, 7 taon na ang nakakaraan. Noong mga panahon pong yun ay kasama ko pa ang asawa kong si Ariel at nakakatuwang ko siya sa pagpapalaki sa kaisa-isahan naming anak na si Volter. Bata pa lang si Volter ay lagi na siyang nakatambay sa mga computer shop na malapit sa amin. Pero nung magkaroon siya ng sariling cellphone, doon naman siya nalulong sa mga nauusong mobile games. Kung tutuusin po ay hindi naman kami yung tipong hirap talaga sa buhay ng mga panahong yon. Dahil nakakaraos naman ang buong pamilya ko sa araw-araw. Inaalala ko lang noon ay yung magiging kinabukasan ni Volter. Iniisip ko po kung paano siya kapag nawala na kami ng mga magulang niya. O kaya saan siya pupulutin pagdating ng araw na kailangan na niyang mamuhay mag-isa. Tuwing magkakaproblema po kami noon ay masasabi kong maswerte ako dahil may mga kapatid ako na natatakbuhan sa oras ng pangailangan. Tumutulong po sila hindi lang sa aming mag-asawa kundi pati na rin sa pag-aaral ni Volter. Isa sa mga sumusuporta sa anak ko noon ay yung kapatid kong si Stella. Nagtatrabaho po siya bilang OFW sa Saudi at 21 years ang tanda ko sa kanya. Bagamat may sarili na rin siyang pamilya at mga anak,
ay hindi po pumapalya sa pagtulong sa amin ng kapatid kong yon. At sa tuwing may kakilala siya na umuwi dito sa Pilipinas, palagi po siyang may padalang pasalubong para sa amin ng pamilya ko. Aba, tumatawag si Estela. Hello? Ate Priming, kumusta kayo dyan? Nagbabakasyon nga pala dyan ngayon yung office mate kong si Tina. Nakuha niyo na ba yung pinadala ko sa kanya? Oo! Maraming salamat doon, ha? Ang ganda nung bag, ang sosyal tingnan, mukha nga pang mayaman. Eh yung pantalon ni Voltaire, nagkasya ba sa kanya? Naku, medyo masikip nga eh. Tumaba na kasi. Sinabihan ko nga na mag-diet naman siya para magkasya sa kanya yon. Oo, sabihin mo magpapayat siya kahit konti. Aba hindi naman siya habang buhay na bata. Naku, pag 40 na ang edad nun, magiging sakitin yon. Eh si Kuya Ariel, kumusta? Ayun. Nagdadialysis pa rin. Naku, sana mag-improve na yung kondisyon niya. O sige, magpapadala ulit ako dyan ng konti. Si Voltaire nga pala, magtutuition na rin ulit. Ay, Estela. Siya nga pala. Mukhang hindi na niya kasi itutuloy yung kurso niya eh. Ha? Magta-third year na siya. Yun na nga eh. Puro bagsak yung mga grades niya. Bagsak nga ba talaga yung grades o dahil hindi na naman pumapasok? Naku, ewan ko ba sa batang yun? Kakausapin ko nga yun din nila para baka sakaling magawa ng paraan. Ay naku ate, kung may dapat kang kausapin, yung anak mo yon. Iginapang niyo sa private school tapos hindi naman pumapasok. Nung nagkasakit yung papa niya, akala ko titino na. Hindi pa rin pala. Oo nga eh. Baka naman mamaya yung computer na binili ko ginagamit lang nun sa games at hindi sa pag-aaral. Ay, naku. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ate, pasensya ka na kung medyo masakit na ako magsalita ha. Pero yung ipinapadala ko dyan na pang tuition ng anak mo, hindi ko rin naman hinuhugot sa kung saan-saan lang. Nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa para lang may maiabot pa rin ako sa inyo dyan. Akala ko pa naman mapapagraduate ko na yung pamangkin ko. Ayun pala, yung 2 taong binuno ko rito, mapupunta lang sa wala. Ewan ko nga ba dun sa batang yun? Natatagalan daw siya sa 4 na taon na kurso. Gusto niya vocational na lang para naman daw trabaho kaagad. Naku ate, sorry ha. Hindi naman sa pag-aano, pero kung nalaman ko lang agad na nasayang lang yung ipinapadala kong pera para sa kanya, di sana, inilaan ko na lang lahat para sa pangangailangan ng mga anak ko. Kaya kung magda-drop out na naman siya sa college, hindi ko nakakayanin na sustentuhan pa yung pag-aaral niya sa susunod. Yung panganay ko mag-high school na rin next year. Kaya magiging mabigat na rin yung gastusin ko. Naiintindihan naman kita. Nahihiya nga ako sa ginawa ng batang yun eh. Pasensya ka na talaga ha. Pasensya ka na rin ate. Pero sana pagsabihan mo siya na umayos naman. Kausapin mo lang matino. Baka nakakalimutan niya. Yung papa niya may sakit pa. Hindi na siya dapat magpapetiks-petik sa buhay. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Hirap kasi sa kanya, hindi na rin nakikinig sa akin. Ay naku ate, sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang kawawa dyan sa anak mo balang araw kapag hindi pa yan nagbago ngayon. Ginagawa ko rin naman lahat para pangaralan siya. Pero hindi naman niya isinasabuhay. Pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga. Para pang nagsasayang lang ako ng laway tuwing pinagsasabihan ko siya. Sorry ate ha, pero masyado ka kasing nagiging maluwag sa anak mong yon. Nasanay na nasusunod lahat ng gusto niya, kaya ayun, hindi na natatakot sa inyong mga magulang niya. Ay, kakausapin ko na lang ulit siya. Huwag ka nang mag-alala, ha? Ate, huwag sanang sasama ang loob mo sa akin, ha? Naiintindihan din naman kita. Pero sana lang, maturuan niyo siya habang maaga pa. Kung tatanda kasi siyang batugan, kayo rin ang pahihirapan niya pagdating ng araw.
Ay, siya. Sige. Baka nakakaabala na ako dyan sa trabaho mo. Salamat ulit sa mga pinadala mo, ha? Wala yun, ate. Sige na't kailangan ko na rin ibaba ito. Ingat kayo dyan. At tuluyan na ngang hindi pumasok si Walter sa kolehiyo, Mama El. Hindi rin ito kaya ang 4-year course kaya nag-enroll na lang siya sa 2-year course ng Information Technology or IT. Ang sabi naman ng asawa ko, baka raw sakaling mairaos na rin ng anak namin yung 2 taon na yon. Total naman ay nasa computer ang hilig nito. Medyo hirap kami ng asawa ko na pag-aralin si Walter kahit na 2 taon lang yung kurso na gusto nito. At sa mas murang eskwelahan siya nag-aaral. Nagdadialysis na rin kasi ang asawa ko noong mga panahon yon at nang magbakasyon si Stella sa Pilipinas at nakita ang kalagayan namin ay lumambot muli ang puso niya. Siya pa yung nag-offer sa amin na pag-aralin si Walter sa 2nd pagkakataon. Kahit nahihiya ay pumayag na rin kami ng asawa ko dahil talagang hirap na rin kami pagdating sa pera. Pero sabi ni Stella noon na yun na rin daw ang huling pagkakataong ibibigay niya sa anak ko. Tumatanaw din kasi siya ng utang na loob sa aming Mama El. OFW noon sa Saudi ang asawa kong si Ariel at ito ang tumulong kay Stella para makapag-abroad. Noong mga panahong OFW pa si Ariel ay kami pa yung medyo nakakaluwag-luwag sa aming mga kamag-anak. At malaki rin ang naitulong namin sa kanila. Ngunit mula nang magkasakit si Ariel ay tila bumaliktad na nga ang mundo at kami naman ang madalasan na ngailangan noon ng tulong mula sa mga kamag-anak namin. Matutuwa sana kami ng mga panahon yon dahil nakikita naman namin na seryoso sa pag-aaral ng anak namin. Pero ilang buwan bago makatapos si Walter sa panibagong kurso niya ay kinausap na naman niya kami, Mama El. Walter, tigilan mo muna yung pagko-computer mo. Samahan mo na ako kumain dito. Yung papa mo, pinauna ko na kanina. Sandali lang po, Ma. Ay naku, bilisan mo na dyan. Masamang pinaghihintay ang grasya. Oho, eto na nga po, tatayo na. Sarap ng ulam natin, Ma. Binagoongan, paborito ko. Yan ang niluto ko kasi alam kong yan ang paborito mo. Siya nga pala anak, napapansin ko, parang hindi ka na naman yata pumapasok Paano naman po? Ang dami ko nang hahabulin dahil dun sa pag-absent ko nung nagkasakit ako. Hindi na ako makasunod sa mga ginagawa ng mga kaklase ko. Siyempre nakakahiya naman yun. Magmumukha akong ewan dun. Ganun talaga, kailangan mong bumawi. Pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kaklase mo Pag hindi ka pumasok, di mas lalo kang hindi makakahabol. Ma, nahihirapan na po talaga ako. Parang ayaw ko na nga Natural lang na mahirapan ka. May pag-aaral bang madali? Wala namang estudyanteng nakapagtapos ang hindi dumadaan sa paghihirap Kailangan mo maging matyaga. Pero pinag-iisipan ko na nga pong di na ituloy yun. Ano? Alin yung hindi mo itutuloy? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Yung pag-aaral ko po. Sinasabi ko na nga ba Hindi mo na naman itutuloy? Pambihira naman, anak naman. Pangatlong eskwelahan mo na yun. Yun na nga, Ma Pangatlong eskwelahan ko na. Pero hindi ko pa rin gusto yung ginagawa ko. Baka hindi talaga para sa akin yun. Anak, pag-isipan mo naman muna ng mabuti yung desisyon mo na yan. Mahirap yung hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ma, ang dami naman po dyan na di nakapagtapos. Pero naging maayos naman yung buhay. Diretso trabaho na, tapos kumikita na agad. Parang yun na rin ang gusto kong gawin. Naiinip na ako rito. Pwede ba? Ilang buwan na lang gagraduate ka na sa bago mong kurso. Hindi mo pa tatapusin? Ma, marami na rin akong bagsak. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pangalawang
pagkakataon na yung ibinigay sa'yo ng Tita Estela mo, pero hindi ka pa rin nagtino. Naulit lang yung nangyari noon. Abay, mahiya ka naman sa kanya. O kung hindi ka nahihiya, abay, bigyan mo naman kami ng kahihiya ng papa mo. Yun na nga, Ma eh. Nahihiya na nga ako kay Tita Estela. Pero isipin nyo, mas nakakahiya kung itutuloy ko pa rin yung pag-aaral ko kahit puro bagsak na grades ko. Baka kung ano pang masabi niya sa akin o sa inyo. Ewan ko kung saan mo nakukuha yung mga baluktot mong katwiran. Palibasa, hindi ikaw ang humaharap sa tita mo sa tuwing may ginagawa kang kalokohan eh. Kahit naman po mag-usap kami nun, mauuwi lang sa walang kamatayang sermon. Natural! Alam nga naman purihin ka yan dyan sa katamaran mo. Hindi mo ba nakikita? Wala nang trabaho ang papa mo. Kailan mo pa kami maiisip tulungan, ha? Eh yun na nga ho gagawin ko eh. Magtatrabaho na nga ho ako para makatulong na agad dito sa bahay. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses! Sige nga, anong trabaho ang a-applyan mo? Eh high school lang naman na natapos mo! Marami! Pwede akong makisosyo dun sa mga tropa ko may cellphone repair shop. Cellphone repair shop? Magse-cellphone repair shop ka lang? Anak naman! Hindi mo man lang ba naisip yung 7 taon mong ginugol sa pag-aaral na ginastusan namin? Pwede ka na maging abogado o doktor kung nagseryoso ka lang. Sa laki ng ginastos at sa tagal mong nag-aaral, ang dami mong sinayang. Ang OA nyo naman, Ma. Kung makapagkwenta kayo, mga simpleng kurso lang naman yung kinuha ko. Di rin naman ganun kalaki yung nagastos. Hindi yun ang pinupunto ko. Isipin mo nga, napakarami estudyante dyan na gusto makapagtapos ng pag-aaral pero hindi nila magawa. Bakit? Dahil wala silang pera. Kung hindi pa sila magiging scholar, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makatungtong ng kolehiyo. Samantalang ikaw, ibinigay na namin ang lahat-lahat pero pinaliwala mo lang. Eh hindi naman ako yung mga taong yun eh. Kung gusto nilang mag-aral, di sila nang masipag at sila nang magaling. Basta ako, ayoko. Kayo lang naman yung pilit ng pilit sa akin na magka-diploma eh. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Huwag kang bastos! Mama El, kagaya nga nung una ay mas nilawakan pa namin ng asawa ko ang pangunawa para kay Walter. Pinabayaan namin siya na hindi tapusin ang pag-aaral niya. Nagtiwala na lang kami at nanalig na mapunta siya sa tamang trabahong magdadala sa kanya noon sa tamang landas. Hindi ko rin kaagad sinabi sa kapatid kong si Stella na desidido nang huminto sa pag-aaral ang anak ko. At nung magkaroon ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na yon ay sa halip na magalit, napabuntong hininga na lang si Stella noon. At sa puntong yon parang mas gusto ko na ako pa ang magalit dahil sa mga nangyayari noon. Doon ko kasi napagtanto na matagal na pala siyang sinukuan ng anak ko kaya gano'n na lang niya kabilis tinanggap ang mga nangyayari. Dahil doon, mas lalo akong nakaramdam ng hiya sa lahat ng naitulong sa kanya ni Walter. Sa lahat ng naitulong niya kay Walter na wala namang magandang kinahinatnan. Nang maikwento ko sa mag-ama ko ang tungkol sa naging reaksyon ni Stella, kahit papaano ay tinablan din ng hiya si Walter. Gaya ng sinabi niya nung mag-usap kami, itinuloy niya ang plano makisyoso sa kaibigan niyang may-ari ng cellphone repair shop. Nakita ko naman noon na mukhang seryoso siya sa ginagawa niya. Nakapag-abot na siya ng pera para sa mga gastusin sa bahay at akala namin ni Ariel ay magtutuloy-tuloy na yon. Pero matapos lang ang kulang-kulang na 3 buwan ay nawala na naman ang gana si Walter sa ginagawa niya. At naging madalas na ang pagtambay niya sa bahay namin. At nang tumagal-tagal pa ay tuluyan na niyang itinigil ang pagtatrabaho sa shop na yon. Katwiran naman niya, nagkagalit-galit daw kasi sila ng mga kaibigan niya na kasosyo noon. Sinubukan din ni Walter mag-apply sa call center at natanggap naman siya doon pero hindi pa raw siya pwedeng bigyan ng kontrata hanggat hindi niya naipapasa ang 1 buwang training.
Kinabahan ako na baka pati yun ay ibagsak pa ng anak ko. Lalo na't alam kong mailap si Walter pagdating sa pag-aaral. Sa awa naman po ng Diyos ay nairaos naman niya ang 1 buwan na training. Pero nang magsisimula na siya sa trabaho bilang call center agent ay wala pang 1 buwan. Nag-resign na naman siya. Hindi daw niya kaya ang ganoong klase ng trabaho at boring nga daw. Kailangan pa niyang baliktarin ang umaga at ang gabi. Kahit na magkano pa raw ang ibabayad sa kanya ay hindi na siya babalik sa ganoong klase ng trabaho. Sa puntong yon ay talagang kinakabahan na ako sa magiging kinabukasan ni Walter at ng pamilya namin. Sumabay kasi noon ang paglala ng sakit ni Ariel at inaasahan ko na sana makatulong na si Walter at ang trabaho niya sa mga bayarin namin sa ospital. Pero nauwi yon sa wala. Mabuti na lang at hindi kami pinapabayaan ng mga kapatid ko ng panahong yon. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dalawang linggo po matapos makonfine sa ospital si Ariel ay pumanaw na rin po ito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nangyaring yon, Mama El. At sa puntong yon, kahit na naroon pa ang anak kong si Walter ay pakiramdam ko po, mag-isa lang ako sa buhay. Sa nakita ko po noon, mas malaki rin ang naging epekto ng pagkawala ni Ariel sa anak ko. Mas malapit naman kasi talaga ang loob niya sa papa niya at lalo na't sa aming dalawa, si Ariel ang palaging kumakampi at nagtatanggol sa kanya. Kahit na minsan ay wala na sa lugar. Sa tingin ko po kasi sa ganoong paraan na lang noon bumabawi si Ariel kay Walter dahil sa matagal nitong pagtatrabaho sa abroad. 4 years old pa lamang noon nang lumipad si Ariel patungong Saudi at simula noon, once a year na lang itong nakakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Doon lang din po sila nagsimulang magkasama. Kaya naman, bata pa lang si Walter ay naibibigay na ang mga luho niya para hindi sumama ang loob. Ibinibigay na lang ng asawa ko lahat ng gusto niya at sa katunayan, napag-aral pa nga namin siya sa isang private school mula elementary hanggang high school. At dahil lumaki po si Walter na sabik sa atensyon ng isang ama, isa yon sa mga nakita kong dahilan noon kung bakit lumaki siyang matigas ang ulo. Kahit naman kasi kasama niya ako, iba pa rin yung pakiramdam na may ama na laging gumagabay sa kanya. Noon pa man ay tamad na siyang mag-aral. Sa katunayan, 5 taon bago makatapos ng high school. Puro kasi paglalaro ng computer games at panonood ng TV ang inatupag niya. At sa pagtanda niya po ay sa halip na tumino, mas lalo pa siyang lumala, Mama El. Dahil sa pagkawala ng asawa ko ay naawa po ako sa aming mag-ina. Ang kapatid kong si Gary na isa ring OFW ang umuwi ng Pilipinas nung libing ni Ariel. Alam nito na naubos na lahat ng savings namin para sa pagpapagamot ng asawa ko at kahit yung maliit naming tindahan ay nagsara na rin dahil sa kawalan ng puhunan. Kaya gipit na gipit talaga kami ng panahong yon, Mama El. Ate Priming, kamusta naman kayo ni Walter? Eto, medyo okay na. Pero yung anak ko, ganun pa rin eh. Madalas pa rin nagkukulong sa kwarto. Talagang dinibdib niya yung pagkawala ng papa niya. Paano na kayo ngayon yan, ate? Sarado na rin pala yung tindahan nyo. Mapagkukunan pa ba kayo ng panggastos nyo? Naku, yun na nga. Wala eh.
Siguro mangungutang na lang muna ako sa kapatid ko. Wala pa bang trabaho si Volter? Ay naku, Gary. Isa nga rin sa pinoproblema ko yung batang yan eh. Hindi tumatagal sa trabaho. Magaling lang talaga sa simula. Pero kapag nagsawa na, iiwanan na rin niya. Tapos hirap din siya makakuha ng matinong trabaho ngayon. Hindi kasi nagtapos ng pag-aaral. Ganun ba? Baka mas mainam kung magnegosyo na lang kayo, ate. Naku, wala naman kaming pagkukunan ng puhunan sa negosyo. Sige, ganito ate. Meron pa naman ako na itatabing pera. Bibigyan na lang kita ng pampuhunan para mabuksan mo ulit yung tindahan mo. Teka, totoo ba yan? Ay naku, maraming salamat. Hindi ko yan tatanggihan. Huwag ka mag-alala. Kapag nakabawi na kami, ibabalik ko sa'yo yung puhunan. Naku, wag na ate. Wag mo nang isipin yun. Sa'yo na yun. Tulong ko na yun sa inyo. Naku, maraming salamat talaga ha. Hulog ka ng langit. Ang laking tulong nun sa amin kung alam mo lang. Yung pamangkin ko ba ate? Ano ba hilig nun? Naku, puro computer games na naman ang inaatupag nun. Solo nga na kasi kaya siguro hindi pa nakakaisip na tumulong. O sige, ganito gawin natin. Plano ko kasi magkaroon ng maliit na computer shop. Siguro hanap na lang kayo ng pwesto na malapit dito sa inyo. Tapos si Volter na lang ang magiging kasosyo ko. Ako yung magbibigay ng puhunan. Tapos siya na magmamanage. Hatiin na lang kami sa kikitain ko sakali para may pagkaabalahan din siya. Naku, sobra-sobra na yung itutulong mo sa amin. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na ako ate. Basta kahit anong makakatulong sa inyo. Maraming salamat ha. Huwag mo nang isipin yun ate. Nung nabubuhay pa si kuya, may panahon din naman na siya yung sumusuporta sa akin at sa mga magulang namin. Alam mo ba, ipinagpasa Diyos ko na lang talaga ang lahat nung mawala ang kuya mo. Hindi ko na kasi alam kung paano na kami ng anak ko ngayon na kami na lang ang naiwan dito. Pero salamat sa Panginoon, dinala ka niya sa amin. Hindi biro yung inalok mo na tulong sa amin. Walang ano man yun ate. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo rin naman? Sana lumago yung magiging negosyo nyo para wala na kayong aalalahanin pa. Sisikapin namin yan para naman hindi masayang yung tulong na ibibigay mo sa aming mag-ina. Alam mo ate, sa totoo lang, kung papatok yung pinaplano kong computer shop, aba, kahit hindi na magtrabaho yung pamangkin ko, mabubuhay na kayo ron. Balita ko kasi, malakas yun sa mga estudyante. Sakto naman na maganda yung location nyo rito. Kung dito rin kayo sa malapit makakahanap ng pwesto. Yun eh. Maganda sana kung magseseryoso na nga yung anak ko. Pabago-bago kasi ang isip nun eh. Ay, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para tulungan siya. At gaya ng napag-usapan natin eh. Itatabi ko yung parte mo sa kikitain ng computer shop. Salamat ate. Pero saka na natin isipin yung parte ko kapag maayos na lahat. O siya, sige. Gusto mo ba munang magkape? Pasensya ka na ha. Napasarap kagad yung kwentuhan natin eh. Nakalimutan ko tuloy na alukin ka ng maiinom. Naku, huwag ka na mag-abala ate. Paalis na rin naman ako. Sinusulit ko kasi yung bakasyon ko rito, kaya marami ako nakaplanong puntahan. Paano ate? Mauna na ako. Pakisabi na lang sa pamangkin ko yung napag-usapan natin. Oo, ako nang bahala. Sasabihin ko kagad sa kanya mamaya. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo ha. Salamat ulit. Mama El, nakahanap kami ng maliit na pwesto na malapit sa bahay namin. Narentahan namin yon para gawing computer shop na siya namang imamanage ng anak kong si Walter. Inasikaso ko na rin noon yung maliit kong tindahan. Pero dahil hindi pa nga ako noon kumpiyansa sa anak ko ay inalalayan ko muna siya nung magbukas yung computer shop niya. Nagsimula siya sa 3 units ng computer at araw-araw akong sumasaglit doon para tiyaking maayos ang lahat. Nakakahiya rin kasi kay Gary kapag nabigo namin ito sa magandang negosyo na nasa isip niya para sa aming mag-ina. Sa katagalan po, yung 3 computer ay nadagdagan pa ng 2. Ang tindahan ko naman ay unti-unti ko ring napalaki kahit ako lang ang mag-isang nag-aasikaso nito. Sa loob ng halos 1 taon ay naging maganda ang takbo ng munti naming negosyo. Yung tindahan ko at yung computer shop naman ng anak ko.
Natuwa naman si Gary dahil maganda ang kinahinatnan ng pagtulong niya sa amin. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkasakit yung isa sa mga anak ng kapatid kong si Stella. At dahil walang ibang mapapakisuyuan, nakiusap siya sa akin na bantayan muna ang anak niya. Hindi naman ako tumanggi dahil nung kami naman yung nangangailangan ng tulong ay hindi niya kami tinalikuran. Naunawaan ko rin naman na hindi niya basta-bastang maiiwan ang kanyang trabaho lalo na nasa abroad ito. 3 linggo akong namalagi sa probinsya namin kung saan nakatira ang pamilya ni Stella para magbantay sa pamangkin ko. Pansamantala ko munang isinara ang tindahan at sa puntong yon, naging kampante rin naman ako na kakayanin ni Walter ang pagbabantay sa computer shop kahit wala ako roon. Pero pag uwi ko, hindi ko po inaasahan ang isang malaking problemang sumalubong sa akin nung bumisita ako sa computer shop. Pinasok ng mga magnanakaw ang computer shop at nilimas lahat ng laman nito. Sa nangyaring yon ay hindi ko na napigilan ang galit ko nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit kami nanakawan. Joseph Walter! Ano nangyari dito? Ayun na nga. Pinasok ng mga magnanakaw. Anong sabi ng mga pulis na nagpunta kanina? Natukoy na ba kung sino yung gumawa? Wala pa nga po, ma. Yung CCTV! Ano, tinignan nyo ba? Wala po eh. Hindi nakunan yung nangyari. Paano hindi nakunan? Tuloy-tuloy naman ang recording nun na. Ano kasi, hindi ko napansin na di na rin pala gumagana yun, ma. Ano? Pambihira ka naman, oh! Para saan pa yung CCTV natin kung wala rin naman palang silbi? Wala naman may gusto na mangyari to, ma. Sa tono ng pananalita nyo, parang ako pa yung sinisisi nyo. Abay, natural! Ikaw ang nandito eh! Sa'yo ko ipinagkatiwala yung computer shop habang wala ako. Paano na to ngayon? Wala tayo kaalam-alam kung sino yung pwedeng gumawa nun sa atin. Ma, hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa. Hindi na mababalik yung ninakaw sa atin. Teka nga. Paano pala nakapasok dito yung mga magnanakaw? Hindi man sira itong padlock ah. Hoy, umaming ka nga. Ano ba talaga ang nangyari ha? Hindi ko nalock yung accordion. Ano? Paano hindi mo nailak? Bago ka umalis dito, yun ang unang-una mong sisiguraduhin. Umaming ka nga. Ano yung totoong nangyari, ha? Ano kasi may nag-inuman kami ng mga tropa ko dito. Pambihira, nag-inuman kayo dito? Dito mismo sa loob ng computer shop? Walter naman, nag-iisip ka ba? Kasi nga ayaw kong iwan tong computer shop. Kaya imbis na umalis kami, dito na lang kami nag-inuman. Dito pa talaga kayo naglasing? Napakagaling mo naman, oh! Paano ka magkakaroon ng customer kung pati dito ay dinadala mo yung bisyo mo? Ano ka ba naman? Napaka-irresponsable mo! Saglit lang naman po sana yun, ma. Pero wala eh. Naparami kami ng inom. Tapos? Kasalanan ko ba na naparami yung inom ninyo? Lintik na alak yan! Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung napasok lang tayo ng magnanakaw. Kaso, nanakawan tayo dahil dyan sa kapabayaan mo. Baka nga mga kasama mo rin yung mga nagnakaw dito eh. Pinaimbestigahan mo na ba yung mga kaibigan mo? Ma, grabe naman kayo makapag-isip sa mga kaibigan ko. Hindi nila gagawin sa akin yun. Ano ba kayo? Tiwalang-tiwala ka dun sa mga kaibigan mo? Saan ka ba nila dinadala? Hindi ba sa bisyo? Pinagbawalan ko na sila na tumambay dito dahil hindi naman sila nagsisipagbayad. Malamang nung wala ako, libre silang nakakagamit ng computer dito. Nakinabang na nga, ganito pa yung gagawin sa atin. Man naman! Sinabi ko na nga di ba? Walang kinalaman dun yung mga kaibigan ko. Sa tono ng pananalita nyo, para nyo na rin sinabi na sila yung nagnakaw dito eh.
Hirap kasi sa inyo, ang bilis nyo mahusga ng tao. Hay nako! Kahit na ano pang sabihin mo, paiimbestigahan ko pa rin silang lahat. Malay ko ba kung sinadya lang ng mga yun na lasingin ka para makapagnakaw dito? Hindi nga nila magagawa sa akin yun, Ma! Ewan ko sa'yo! Kung hindi ikaw ang magpapaimbestiga, pwes ako na ang gagawa! Lahat sila, suspect dito! Nakakainis ka naman, Ma eh! Ipapahiya mo lang ako sa gagawin mo. Isipin nyo rin naman ho sana yung magiging kahihiyan ko. Nahihiya ka? Ha? Sana noon mo pa naramdaman yan para hindi ka nagkalakas ng loob na mag-inom dito sa computer shop. Sige nga, paano na yung babayaran natin dito sa mga nasira? Nagre-renta lang tayo dito. May bill pa ng kuryente at internet. Buti sana kung may naitabi ka eh. Ewan ko sa inyo. Imbes na matuwa kayo na walang masamang nangyari sa akin, puro paninisi pa yung maririnig ko sa inyo. At nang magkaroon nga ng investigasyon sa nakawan ay nalaman ko ang totoong nangyari, Mama El. Nag-inom man talaga sina Walter sa loob ng computer shop at sa sobrang kalasingan ng anak ko ay doon na rin siya nakatulog. Hindi na siya nakauwi pa nung gabing yon habang yung mga kaibigan niya ay nakauwi na. Sinubukan daw kasi ng mga yon na gisingin siya pero sadyang mahimbing na ang tulog niya, dala ng kalasingan. Kaya iniwan na lang siya ng mga ito at yung shop ay nanatiling nakabukas sa mga oras na yon. Nung mag-isa na lamang siya at mahimbing pa ang tulog, saka naman naganap ang nakawan. Ang malala pa ron, umamin din si Walter na sinadya niyang basagin yung salamin ng shop para pagtakpan ang kalokohan at kapalpakan niya ng gabing yon. Wala ring nangyari sa investigasyon, Mama El. Wala na rin kasing natukoy kung sino yung magnanakaw. Kahit na malakas ang kutob ko na may kinalaman talaga roon ng mga kaibigan ng anak ko. Ang masama pa, dahil ako ang nagpumilit na magkaroon ng investigasyon ay mas lalo pang nagalit si Walter sa akin. Aaminin ko, nag-guilty rin ako noon sa ginawa kong pamamahiya sa sarili kong anak. Kaya humingi rin naman ako ng tawad noon sa kanya. Masyado ako nadala ng emosyon ko nung mga oras na yon dahil na rin sa mahabang panahon na kinimkim ko yung sama ng loob ko sa kanya, sa katamaran at kabastusan niya. Kaya naman, hindi ko na rin naiwasan noon na makapagbitiw ng masasakit na salita. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, tuluyan na nga naming isinara ang computer shop at bukod kasi sa malas na dulot na naganap ng nakawan ay wala na rin kaming naitagong pera para bumili pa ng mga bagong computer. Mabuti na lang at mabait na tao si Gary. Sa halip na magalit ay ipinagkibit balikat na lang niya yon. Hindi na rin namin sinabi ang totoong nangyari. Ang tanging alam niya lang ay nalooban ang shop. Kahit na mali yun, pinili ko pa rin na itago yung kapalpakan at kapabayaan ni Walter. Baka kasi mas lalo nang lumayo ang loob niya sa akin noong mga panahong yon. Muli po akong inalok ni Gary na magtayo ng negosyo at sinabi niyang karamihan naman daw sa inintrega namin sa kanya noong malakas pa ang computer shop ay inipon niya. Sabi niya, pwede naman daw niyang ibigay yun sa amin para maging panibagong kapital. Pero tinanggihan ko po yun, Mama El. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko na tanggapin pa ang tulong na yon matapos kong ilihim ang tungkol sa katotohanang nangyari para pagtakpan ang kaisa-isahan kong anak. Sinabi ko lang noon na sapat na rin naman yung kinikita ko sa tindahan at yun na lang muna ang pagtutuunan namin ng pansin. Pero lingid po sa kaalaman ko, Mama El, na nagkausap pala sina Walter at Gary nang muli itong magbakasyon dito sa Pilipinas. Sa kumustahan at pag-uusap nilang iyon ay doon sila nagbahagi ng saloobin ng anak ko.
Likas na mabait si Gary kaya hindi na ako nagtaka na mabilis siyang nakagaanan ng loob ni Walter. Halos pareho lang kasi sila ng yumao kong asawa. At nung nalaman ni Gary na wala pa rin matinong trabaho at adik pa rin sa games ang anak ko ay naisip niya na baka naman may problema lang itong dinadala kaya walang motibasyon at direksyon sa buhay. Walter, pumasok na ako ha. Ah, Tito Gary, kayo pala. Tuloy po. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman po. Tapos na rin naman ako maglaro. Ano po palang atin, Tito? Ang sabi kasi ng mama mo, masama raw yung pakiramdam mo. Kaya pinuntahan na kita dito sa kwarto mo. Opo. Medyo masama nga po pakiramdam ko. Dinaan ko na lang sa paglalaro para di ko masyadong maramdaman. Pinuntahan na rin kita kasi baka hindi na ako makadalaw dito bago ako umalis. Flight ko na kasi sa isang araw. Ganun po ba? Sana sa sunod na uwi nyo, puntahan nyo ulit ako. Salamat nga po pala Tito Gary dun sa mga pasalubong nyo Wala yun. Oh, malapit na rin pala birthday mo no? Mag-iilan taon ka na nga. Tito naman walang tanungan ng edad. Bakit ka naman maiiya sa edad mo? Alam mo naman po Tito na masyadong issue dito sa amin yung edad ko. Kasi nga, wala pa rin akong matinong trabaho hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. Ako lang to. Hindi naman kita uhusgahan. Magte-30 na po ako Tito. 30? Naku, ang tanda mo na pala. Baka naman may gusto ko na ipakilala sa amin na girlfriend mo. Naku, wala pa ho. Wala pa sa isip ko yung pakikipagrelasyon. Ano nga bang balak mo? Saan po? Sa future mo. Sa buhay mo. Ganun. Sakto lang naman po. Kung saan ako dalhin ng hangin, di doon ako. Wala ka bang gusto para sa sarili mo? Yung pangarap mo? Wala po Wala rin naman po akong gustong gawin. Maliban lang sa paglalaro ng games. Parang gano'n na nga po. Pero parang ayoko namang maniwala na wala kang pangarap at gusto sa buhay. Nung bata ka, anong pangarap mo? Maging piloto po. Oh, bakit hindi mo ipagpatuloy yun? Hindi naman po ako matalino. Palagi nga akong bagsak sa klase Isa pa, mahirap po kasi. Baka unang lipad ko pa lang, mag-crash na agad yung eroplano. Bakit naman pakiramdam mo palpa ka kaagad kahit hindi mo pa naman nasusubukan? Wala rin naman po kasing nagsasabi sa akin na magaling ako. Nakaya ko. Lahat sila. Kahit nung bata pa ako, tingin nila sa akin. Batang pasaway. Walang silbi. Batugan. Lalo na si Mama. Alam mo, sigurado ko na hindi ganyan yung tingin sa'yo ng mama mo. Proud yun sa'yo. Hindi niya lang siguro masabi dahil ang dami niyo rin naging problema. Ang tanda ko na rin po, Tito Gary Parang huli na lahat para sa akin. Walter, huwag mo sabihin yan. Kalokohan lang yang huli na ang lahat na yan. Huwag kang makisabay sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong takbo sa buhay. Kahit kasi subukan ko mag-isip ng mga positibong bagay, lagi pa rin nangingibabaw yung mga pagkakamali ko na paulit-ulit nilang pinamumukha sa akin. Yung parang buong buhay ko na lang, wala akong ginawang tama. Ay, ganito kasi yun. Hindi lahat ng tao pinagkakaloob ng langit. Mga tao na makakasama natin para pasayahin tayo. May mga tao ring ipinagkaloob para patatagin ang kalooban natin. Masasaktan talaga tayo kasi yun yung dahilan nun Pero kahit ano pa yung pagdaanan natin, kahit ilang masasakit na salita pa yung marinig natin, hindi na tayo matatalo nun. Yun kasi yung magpapatibay dyan sa puso mo. Salamat po, Tito. Pakiramdam ko tuloy. Parang nandito pa rin si Papa dahil sa inyo. Tignan mo nga, lumabas na rin yung kadramahan mo. Biro lang, basta huwag mong isipin na napag-iwanan ka na. Pwede ka pa rin naman mag-aaral kung gugustuhin mo lang. Tandaan mo, hindi karera yung pagkamit ng diploma. Mahal ka namin. Kung namimiss mo si Kuya, tawagan mo lang ako. Yung totoo, Tito, ako ba talaga yung madrama? O ikaw?
pala ang pag-uusap nilang yon ay nagkaroon sila ng isang kasunduan. Nangako si Gary na bibigyan nito si Walter ng perang pambili ng second-hand na kotse para gawing pampasahan ng taxi. Pero dahil hindi pa marunong magmaneho si Walter ay kailangan muna niya maipasa ang driving lessons at makakuha ng lisensya bago makakuha ng pera. Lahat ng yon ay itinago sa akin ni Walter, Mama El. Natuwa ako nung nakita ko na nag-aaral siyang mag-drive dahil akala ko, sa wakas, nagkaroon na rin siya ng pagkukusa at motibasyon na magkaroon ng direksyon sa buhay. Pero matapos ang driving lessons niya, bumalik na naman siya sa pagiging tambay at madalas na nakababad sa cellphone. Hanggang sa napansin ko na bago na rin yung cellphone na gamit niya noon. At dahil wala naman ako masyadong alam pagdating sa mga gadget, huli na. Nang malaman ko na nasa 40,000 pala ang halaga nun. Nalaman ko lang ang lahat nang minsang tumawag si Gary at nabanggit niya ang tungkol sa kasunduan nila ng anak ko. Walter, ibaba mo yung cellphone mo na yan. May pag-uusapan tayo. Ibaba mo o babasagin ko yan sa mukha mo. Sandali lang kasi. Ibaba mo na yan! Ipapakain ko yan sa'yo eh. Teka, matatalo ko. Ayaw mo? Pwes ako na magbababa niyan para sa'yo. Akin na yung cellphone mo na yan. Akin na! Ano ba, Ma? Tumawag sa akin ang Tito Gary mo. Kinukumusta ka? Nag-aalala dahil naibangga mo raw yung pinapasada mong taxi. Ano ba yung taxi na sinasabi niya, ha? Wala yun. Ano kasi, sumideline ako dun sa kakilala ko. Namamasada ko ng taxi pero ayun nga, naibangga ako. Sinungaling? Huling-huli ka na, magsisinungaling ka pa. Hindi ho ako nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling, ha? Sige, tawagan natin yung Tito Gary mo para magkaalaman na. Teka, wag! Umamin ka sa akin. Saan mo dinala yung pera na ibinigay sa'yo ng tito mo? Alam ko na hindi mo ibinili ng kotse yung perang ibinigay sa'yo. Anong pera ho ba yung sinasabi nyo? Ako na naman napag-initan nyo. Huwag mo ba akong gawin tanga? Sagutin mo yung tanong ko. Oh, itong cellphone mo. Bago ito Ano, dito mo ba ginamit? Magsabi ka ng totoo kung hindi babasagin ko ito. Wag! Man naman eh. Ibalik nyo na kasi sa akin yan. Bala ko naman talagang bumili ng sasakyan. Pero nagkakanabas ako ng mura. May hinihintay ako dun sa kakilala ko. Kaso natagalan naman. Hiniram ko na muna yung pera. Pinambili ko ng mga kailangan ko. Kailangan? Ano pa bang kailangan mo? May nakakain ka pa at may bahay na inuuwian. Wala ka namang naiambag pa dito sa bahay Nasira na nga kasi yung cellphone ko. Ayoko naman hong bumili ng mumurahin lang. Sayang na lang ang pera. Ganon. Kaya itong 40,000 na cellphone mo, ito yung binili mo. Paano nyo ho nalaman? Abay, magtataka ka pa. Tahimik lang kitang inoobserbahan. At maraming paraan para malaman ko kung magkano yung ganitong cellphone. Hindi ka na nahiya? At talagang gumawa ka pa ng magarbong kwento para lang maitago yung kabulastugan mo sa Tito Gary mo? Makonsensya ka naman! Napakabait ang Tito Gary mo, Walter! Pati ba naman siya niloloko mo? Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman gusto yung inialok niya sa akin. Napasubo na lang ako kasi nahiya nga ako natanggihan siya. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. Magte-30 ka na pero wala pa rin patutunguhan yung buhay mo. Mabuti nga sana kung batugan ka lang Kaso lalo ka pang lumalala. Ngayon nanloloko ka na. At sa mismong mga kamag-anak mo pa ang ginagawa mong panloloko. Hindi ko naman sinasadya lahat yun. Imposible hindi mo yung sinadya. Matanda ka na, Walter. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Itong cellphone mo na to. Ibebenta ko ito at isosoli ko ang pagbebentahan sa Tito Gary mo. Wag! Manamali! Anong huwag? Hindi ka na natuto. Itong cellphone na ito, yung demonyo sa buhay mo Sige ba, ibenta mo yan. Wala na akong pakialam.
Pero wag mong sasabihin kay Tito Gary yung totoo. Huli na! Alam na niya ang lahat! Ano? Bakit mo ginawa yun, Ma? Siya na nga lang yung kakampi ko eh. Kakampi mo? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Kaaway? Matapos lahat ng paghihirap ko sa'yo, yan pa ngayon ang tingin mo sa akin? Ako pa rin yung masama! Bakit hindi ba? Huwag kayo magsalita na parang napaka-perpekto niyong ina. Marami kayong pagkukulang, Ma. Alam niyo yan sa sarili niyo. Alam ko! Alam kong hindi ako perpektong ina. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Ginawa ko ng lahat para mapabuti ka, pero ayaw mong tulungan yung sarili mo! Hindi totoo yan. Hindi niyo nga ako maintindihan eh. Alam niyo, buti pa nga yun si Tito. Kahit pa paano, naintindihan niya kung anong pinanggagalingan ko. Sana siya na lang yung naging magulang ko. At hindi ikaw! Napakasakit po na marinig yon mula sa sarili kong anak, Mama El. Hindi ko akalain na mas matimbang papala noon ang tingin niya sa akin. At sa sarili niyang ina. Batid ko na meron din naman akong pagkukulang sa kanya pero ginawa ko pa rin ang lahat para iparamdam sa kanya na meron siyang magulang. Mahirap dahil lumaki si Walter na nakukuha lahat ng gusto niya. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko bilang isang magulang dahil hinayaan ko na mangyari yun sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon at naglabas din ako ng sama ng loob kay Gary. Ipinagtapat ko sa kanya lahat ng kasinungalingan ng anak ko na pilit ko pang pinagtakpan. At saka ako humingi ng tawad. At matapos kong sabihin ng lahat kay Gary, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagkadismaya niya. Tulad ng naramdaman ng kapatid kong si Stella nang mag-asawa na rin ito, na magsawa na rin ito sa pagtulong sa amin. Pero sa huli ay pinatawad pa rin kami ni Gary at sa halip na magalit, ay pinayuhan niya na lang ako na ipa-counseling daw si Walter. At gano'n na nga ang ginawa ko, Mama El. Sa ngayon ay dama ko pa rin ang pagmamatigas si Walter sa mga session namin sa mga counselor. Lalo pa't pakiramdam niya ay isa na naman yung kahihiyan para sa kanya. Dahil hindi ko na alam kung paano pa at ano pa ang pwede kong gawin sa anak ko, ay itinaas ko na lang lahat sa Panginoon. Hiniling ko na sana'y haplusin niya ang puso ni Walter para sa pagbabago nito at ipinagdadasal ko na sana'y magkaroon ito ng mas malawak na pangunawa. At ganun din ako. Magkaroon din ako ng mas malawak pang pangunawa para sa kaisa-isahan kong anak. Dahil kahit ano man ang mangyari, mananatili pa rin ako bilang isang ina na handang maghintay hanggang sa kaya niyang tulungan ang sarili niya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Mama El, dahil masyado na rin po naging mahaba. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat sa Barangay LS sa pagkakataon na maibahagi namin ang kwento namin. Iba po kasi sa pakiramdam na makwento ko mismo ang sarili kong kwento at mapakinggan namin ito sa programa nyo. Mananatili kayong number 1 sa aming puso. Muli, maraming salamat po, Mama El, and God bless. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Priming. Barangay LS 91.1 forever. Yes, yung mga kabarangay. At shoutout sa lahat ng mga nanggigil, ano? Sabay-sabay tayo nanggigil. Ganun lang naman yun. Sabay-sabay tayo na inis at sabay-sabay tayong ano bang klaseng emosyon mga ano? Basta halo-halo na eh. Pero
gaya nga ng alam ng lahat at nasasabi ng lahat na isa sa pinakamalaking pagsubok ang pagiging magulang at ang paghubog ng magulang sa kanilang mga anak sa mabuting asal. Kaya mahalaga na sa murang edad pa lamang or bata pa lamang, kailangan natututunan nila na maging responsable at matutunan nilang makontento sa kung anong meron sila. Bagay na hindi naisabuhay na nag-iisang anak ng ating letter sender na si Priming. Lumaki ang kanyang anak na nakukuha lahat ng gusto, kaya kahit nasa hustong gulong na ito, no, naging batugan at naging kampante na palaging may sasalo sa kanya sa mga oras na nahihirapan siya. Bilang isang magulang, hindi natin kailangan ibigay. Hindi natin kailangan ibigay lahat ng gusto ng ating mga anak para lang masabi na tayo ay isang mabuting magulang, the best parents in the world, yung mga ganon, best mom, best dad, mga ganon. Hindi naman kailangan na lahat ng gusto nila ibibigay natin, mga kabarangay. Dahil minsan, sa sobrang komportable nila sa kinalakihan nilang mundo, hindi nila nakikita na mas malawak pa yung mundo na sasaklawan nila, no? Nagiging bulag sila sa mga posibilidad na lahat ng meron tayo ay pwedeng mawala. Kaya mahalaga na matuto sila na paghirapan ang lahat ng bagay na nais nilang matamo, nang sa ganon ay mas makita nila kung ano yung halaga nito. Sabi nga nila, hindi madali yung maging magulang at hindi rin ganun kadali magpakamagulang. Pero sa nangyari nga dun sa kabarangay nating si Priming, wala tayong masasabi kasi bilang isang magulang, talking about isang nanay, wala may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na hindi natin kayang matiis yung ating mga anak, pero lahat po tayo may hangganan, hindi porket nanay ka at tama man o mali yung anak mo, ay kailangan na pagtakpan mo. Kasi, paano yan matututo kung sa mga bawat pagkakamali mo, lagi mong sasaluhin, lagi mong pagtatakpan, hindi mo man lang itama. Kasi the better way para sana naging mas maayos itong anak ni Priming, ay di ba parang sana itinatama niya, hindi yung hinahayaan lang niya na ay pabayain na at parang dito nabuhay na ang tatay ay ganito, nabuhay na ang tatay ay sinasalo, hinahayaan, kaya naging silang close, ganyan. Mali din yung ganong paraan ng pag-iisip ng mga kabarangay, na hindi porke nakasanayan ay yun na. Kasi lahat tayo nagkakamali at there's always a room for mistakes and for corrections. Yun naman talaga yun Ang hirap maging magulang sa totoong buhay at lalong mas mahirap maging magulang ng isang batang matigas ang ulo. Oo. Yun ang pinaka-challenging part, pero lagi po nating tatandaan, eto mga kabarangay take it from me and take it from your experiences din na ang paghubog po sa isang bata ay nagsisimula po sa mga magulang. Ang pagkatuto ng isang bata ay nagsisimula sa ating mga magulang. Kayo po ang unang guro ng inyong mga anak, kaya kailangan tama po ang ituro nyo sa kanila at hindi po mali. Kasi at the end of the day, magkamali ang anak mo, ikaw ang dahilan. Ilang yun. Pero hindi ako galit sa iyo, Hindi din naman ako galit dun sa letter sender natin kasi ginawa niya yung pagiging nanay niya. Yun nga lang, naging mali yung paraan ng pagpapalaki na ginawa nila. Anyways, 11:06 ang ating oras, mga kabarangay at mga kapuso. Muli, nakasama niyo po ang inyong mahal na mama. Yes, that's me, your Mama L. And pwede kayo mag-request para sa ating kasanag programang Sikat sa Barangay. 0968-250-2830 ang ating text line at ang ating call line. At pwede nyo rin po akong i-message sa Mama L Space Lucena at sa Barangay LS 91.1 Lucena Facebook page. O siya, babush na muna mga kabarangay at mga kapuso. Oo, Sikat sa Barangay ang kasunod natin, Muli, ako po si Mama L ng Barangay LS 91.1 forever. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify